Totoo ba na naghirap na raw ngayon si Aiza Sigera? Para alamin yan, samahan niyo akong tapusin ng video hanggang sa huli at sabay nating kamustahin si Aiza Sigera. Si Carissa Yamson Sigera o Aiza Sigera na ngayon ay mas kilala bilang Aiza Sigera ay isang Filipino singer-songwriter at LGBTQ+ advocate. Kasalukuyan na siyang 41 years old. Ipinanganak siya noong September 17, 1983. Nagsimula siya sa industriya ng showbiz bilang isang child star at naging kilala bilang isang mahusay na mangawit at musikero sa kanyang paglaki. Naging bahagi si Aiza ng Little Miss Philippines segment sa Eat Bulaga noong 1987. Bagamat hindi siya ang nanalo, napansin ang kanyang charm at talento, kaya naging child star siya sa industriya. Matapos nga ang kanyang exposure sa Eat Bulaga, naging bahagi siya ng maraming pelikula at TV shows noong late 80s and 90s. Kadalasan siyang gumaganap bilang anak o sidekick ng mga sikat na aktor tulad ni Vic Soto at Joey De Leon. Sa kanyang paglaki, unti-unti siyang lumayo sa pag-arte at nag-focus sa kanyang passion sa musika. Noong 2001, sumikat siya bilang isang acoustic singer matapos ilabas ang kanyang hit song na Pagdating ng Panahon na isa rin sa pinaka-iconic na OPM song ng panahon. Patuloy pa rin siyang nag-release ng mga kanta at albums hanggang naging aktibong tagapagtaguyod siya ng LGBTQ+ rights sa Pilipinas. Hanggang ngayon, si Aiza Sigera ay isa pa ring respetadong musikero at advocate sa bansa. Noong 2014, inamin niya sa publiko na siya ay isang trans man at mula noon ay ginagamit na ang pangalan niyang Aiz. Kasal siya kay Liza Dino, isang actress na dating chairperson ng Film Development Council of the Philippines o FDCP at LGBTQ+ advocate. Ikinasal sila sa isang intimate wedding sa California noong 2014. Si Aiza Sigera ay unang nagladlad bilang isang lesbian noong 2007, ngunit noong 2014 pa niya ibinahagi na siya ay isang trans man. Kaya ang tanong ngayon, gaano nga ba siya kayaman? Ayon sa ilang online sources, ang net worth ni Aiza Sigera ay tinatayang nasa 2.5 hanggang 3.4 million dollars. Gayunpaman, noong bata pa siya, nawalan siya ng malaking halaga ng kanyang ipon dahil sa isang scam na kinasasangkutan ng isang pinagkakatiwalaang tao habang sila nagpagawa ng bahay. Sa kabila nito, patuloy siyang naging aktibo sa industriya ng musika at telebisyon na nag-ambag sa kanyang kasalukuyang yaman. Maraming nagsabi na naghirap na daw si Aiza dahil sa hindi na ito gaanong nakikita sa publiko at medyo nawala na raw sa limelight. Bagamat hindi legal ang same-sex marriage dito sa Pilipinas, inamin ng mag-asawa na iisa lang ang kanilang salapi at ari-arian at kung ano ang meron sa kanilang dalawa ngayon. Ukol naman sa yaman ng kanyang partner si Liza Dino, tinatayang nasa 2 hanggang 4 million dollars ang kanyang net worth. Noong 2018, inamin ni Dino na nakaranas sila ng mga hamon sa pananalapi dahil sa mas mababang sahod mula sa kanyang posisyon sa gobyerno kumpara sa kanyang kita bilang aktres. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbitiw ang kanyang asawang si Aiza Sigera sa kanyang posisyon bilang chairperson ng National Youth Commission. Hindi naman natin masasabi na naghihirap na ang singer dahil mayroon pa naman ito mga concert at pagtatanghal sa teatro na nagbigay sa kanya ng malaking income. Kabilang sa mga pinagkaabalahan ngayon ni Aiza ay ang kanyang bagong album na ilalabas. At pinaghahandaan na rin ang kanilang Sessionistas Reunion Concert sa April 4, 2025 sa The Theater at Soler sa Parañaque City. At ngayong Pride Month sa June, magtatanghal din siya sa teatro kasama ang kanyang partner. At noong nakaraang taon nga, September 13, 2024, matagumpay na isinagawa ni Aiza ang kanyang birthday concert na Videoke Hits OPM Edition sa Music Museum. Dahil sa mataas na demand, nagdagdag siya ng pangalawang petsa noong November 8, 2024 sa pareho pa ring venue. Ang konsyertong ito ay isang interaktibong pagtatanghal na pinagsasama ang karaoke at live performances kung saan inanyayahan ng mga tagahanga na makijam sa mga classic OPM hits. Ano bang reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment yan sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.